What up guys, this is PJ Locachero and welcome back sa ating channel. So today ay exciting day dahil ito yung ating first, ayan, nagtatamblingan yung mga gamit sa likod. So kung mapapansin nyo ay medyo loaded tayo sa araw na ito dahil today ay ang ating first camping experience, no? So today ay papunta kami sa Tanay, Rizal, and magka-camping kami doon, no? Overnight camping. So tara, samahan nyo kami for today's video. Yan, so ngayon nga ay May 22, 2026. On the way tayo ngayon para sunduin si Heidi, si Miss Ed, ang ating girlfriend, sa may Kupang, and time is 12:15 ng tanghali. So pagkasundo natin sa kanya ay dadiretso na tayo sa Tanay, Rizal. This camp ay kasama natin ang ating mga workmates, office mates. So originally kami yung nagplano or nagkayayaan, no, na mag-camp sa may Tanay, Rizal nga. So naghanap kami ng camping site, and yung isang campsite sa Tanay, Rizal yung napusuan namin kung saan kami ay magte-tent pitching. So mamaya pakita ko sa inyo kung gaano tayo ka-loaded. So yun, no, yung check-in doon sa campsite ay 2 PM for overnight stay, and then ang alis niya ay 12 ng tanghali kinabukasan. Kaya naman tanghali na yung biyahe natin today. Para saktong 2 PM nandun tayo para mag-check-in. So balitaan ko kayo later pag nasundo na natin si Miss Ed. Mga 1 hour pa to na biyahe papunta sa kanila. Then siguro papunta sa Tanay is 1 hour din mahigit from Kupang, Antipolo. Ano lang siya, so may boundary lang siya ng Antipolo and Marikina, yung part ng Kupang, Antipolo na tinitirahan niya. So update ko kayo mamaya guys pag nasundo na natin si Miss Ed. This will be an exciting day. As of now is trick yung araw, ibig sabihin maganda yung panahon. So hopefully magtuloy-tuloy para hindi masyadong hassle, no, sa pagka-camp. Balita ko kayo later guys. Okay guys, time check. It's 1:30 na ng hapon and nasundo na natin si Miss Ed. Yan. So dito tayo sa Kupang and on the way na tayo sa Tanay, Rizal, sa campsite na pagka-campingan namin. Estimate namin mga 1 hour mahigit yung ibabiyahe namin from here hanggang sa campsite. So kita-kita tayo doon guys. Okay, so habang stock up tayo sa traffic. So kagaya na nabanggit ko kanina, ito yung aming first camping experience, and ako first time ko rin mag-camping. Pero ikaw, nakapag-camp ka na ba? Well, namin camp is kasama ko yung mga kapatid ko, pero yun nga, parang first time ko din na mag-camp kasama yung co-workers niya and siya. Tingnan natin kung okay sila ka-bonding. Charis! So since di mo first time mag-camp and nakapag-camp ka na, ano yung ma-advise mo sa first time camper na katulad ko? Question and answer pala to. So sa akin naman, pag first time ka, dapat may baon kang pamahid. Kasi kakabagin ka. Like yung mga, Katingko, gano'n. yes, yung mga ganun. Kasi kakabagin ka talaga sa sobrang lamig sa gabi, lalo na sa madaling araw. And then ano pa ba? Siguro yung depende siguro sa sa lugar. Kasi may mga lugar na malamok talaga pag gabi. So we hope na hindi malamok dun. Kasi hindi rin ako nakapagdala ng off lotion. Ano pa ba? Saan camping site ba yung napag-campingan nyo na? Nakalimutan ko yung mga places, pero more on Tanay lang din kami lagi. Tanay, Batangas. Sa Batangas naman, dagat, ganyan. Tent pitching kami doon. Yung mga madadali lang din akyatin. Hindi siya yung mga pang difficult, hiker. Kasi may mga kasama din kami mga bagets. So, hindi kaya yung mga pang... So, may kasama siyang hike? Yes, oo. Pero hindi siya ganun nga kataas. Banayad lang. Oo. So dapat make sure din na kumpleto yung yung mga camping gears, yung tent dapat maayos na lata, ganyan, and then yung mga ilaw, ayan, dapat full charge yung mga power bank kasi may mga places kasi na wala talagang kuryente. So yun, dapat make sure na meron kayong power banks and fully charge yung mga gadgets.
Yun, no, sa mga, kung mayroon mang mga nanonood din na nagbabalak mag-camp, ganun, or first time mag-camp, yun. So, pwede nyo i-consider, i-take note yung mga binigay na tips ni Miss Ed sa pagka-camping. And ako naman, kagaya nung siguro nabanggit ko na to sa mga unboxing namin videos ng yung mga camping gears namin. And yun nga pala, no, isa pa is sa wakas ay mailalabas na namin yung mga camping gears na pinag-unbox namin at pinagbibili namin. So may expose na sila sa nature. So yun, kagaya nga nung siguro nabanggit ko na nung mga previous na videos namin is na-inspire ako mag-camp sa mga napanood ko ng mga vlogger na nagka-camping din. Ang pinapanood ko kasi sila is parang ang relaxing tignan, parang alam mo yon, stress-free tignan, lalo na pag sa nature ka or meron pang mga campsite na nasa tabi ng ilog, ganun, or may ilog, parang yung lagaslas ng agos ng tubig. Parang pag yun yung maririnig mo sa gabi or pag nakaupo ka lang, parang sobrang nakaka-relax. Kaya nainganyo ako, nabudol ako sa pagka-camping. Kaya eto kami ngayon, itatry namin, or ako pala, itatry ko yung pagka-camping. And sakto nga din, kagaya nabanggit ko kanina, is yaya din siya ng mga ka-work ko. So, siya, parang nabuong plano, no? Nabuong plano na mag-camping. So, yun. Kaya samahan nyo kami sa adventure na ito, panibagong adventure na gagawin namin sa araw na to. So, kita-kits tayo mamaya sa campsite. So, quick update lang guys. Habang nasa biyahe kami, along Marilaki Highway, may dadaang electric pan na malaki. May dadaang LEC daw ng windmill. Kaya dito kami ngayon, pinatigil kami lahat, tapos pinatabi para makadaan yung windmill. Ay, yung windmill, yung LEC. Ito na ata. So, sa tinagal-tagal namin dito guys, siguro mga 30 minutes din. Ayan na, yung windmill. Yung LEC. Windmill ako ng windmill, yung LEC pala. Ayan na, medyo dambuhala nga siya. Yung ginawa pa na nila is parang pinapa-stop and go nila yung parang hindi masyadong maipon. Pero ito na siya guys. Ang laki. Grabe, nasa ilalim tayo ng LEC ng windmill. Laki niya. Grabe, sobrang laki. So yun guys, 200 meters na lang kami papasok sa Lambingan Hills. Let's go. Ito na guys yung papasok ng Lambingan Hills campsite dito po sa Tanay. So medyo rough road lang siya and matarik. Pero so far, nag-aalugan yung mga gamit namin. So far, kinakaya naman ni Zane ang ating Toyota Race. Buti na lang at hindi maulan. Kasi panigurado, mahirap dito kapag maputik, madulas. Ayan, patarik po siya. Mahirap lang siguro dito kapag may kasalubong. Kasi one lane lang yung nagagamit na yan. Ayan, ang ganda na ng view. At nararamdaman ko yung gulong niya kumakayod. Medyo may mga part po kasi na graba. Kaya kumakamot yung gulong. Sana buhay pa yung mga gamit namin. Lalo na yung tubig. Ayun, ang tarik oh. Tingnan mo naman yun. Pang, biglang taas. So para po tayo nasa roller coaster. Paano kaya pag may kasalubong dito, no? Dito medyo mataas. Ayun, kumakamot yung gulong. At ito na, may nakikita na po kaming bakod. At nagwawala yung mga gamit namin. Yan, di ba pala ito? Nakabahan na sa mga gamit namin. Nagtatamblingan na. Ayan, may sementadong part na pala. So ito na yung sementadong part. After ng medyo mahabang rough road. And matarik siya. So ito na guys, yung pinaka-gate ng Lambingan Hills. Ang ating campsite for today hanggang bukas. So dito na kaya yung mga kasama natin. So ito yung registration area guys. Parang wala pa sila. Check lang natin yung registration.
Ayan, so dito na po kami sa Lambingan guys. Sa wakas, finally nakarating na kami. Yung mga kasama namin, nauna lang kami ng konti sa kanila. So nagbayad kami ng entrance na 300 per head for overnight. And then parking fee na 40 pesos. And then ang 10 pitching, since may 10 kami, 10 pitching kami. So yung may bayad na 10 pitching is dun sa may overlooking daw. Pero kung sa may bababanda is wala siyang bayad. So syempre, since parang kami pala campers and may isa pa lang na sasakyan dito, doon kami sa overlook. So, ano pa nga ba kundi magbababa na ng mga gamit at may paakyat pa kaming aakitin. So, let's go! And set up na rin tayo. Go! So, ito na ang second part guys. Hindi, first part. Hindi, second part. After ng entrance, baba ng gamit. So dito na kami guys, nababa na namin yung mga gamit namin. Yan lahat ng gamit namin. What can you say? Ang saya kasi. Tahimik. Yeah, actually konti pa lang yung campers at parang konti lang yung magiging campers since Friday ngayon. Mga kasama namin ay naghahanap ng pwesto kasi medyo mainit pa. So ayun na yung pool. So, puro packet lang siya dito guys. For some time, ito na po yung setup namin. Ito yung tent namin. May nagsa-selfie. Ito yung kila Camille, kay Sir Dave. Ito yung view namin. Tinampal ng ano, kahirapan. So
So what up guys, good morning. So second day na namin ngayon dito sa Lambingan Hills campsite dito sa Tanay Rizal, and habang nagluluto sila doon ng aming almusal ay ililibot ko lang kayo ng konti dito sa Lambingan Hills. Actually napakalawak na ito guys, yun nga lang puro akyatan lang siya pupunta sa mga campsite. So yun yung pinaka entrance niya, then yung registration, then may parking doon ng motor, hindi ito yung pinaka parking ng mga 4 wheels. So ito naman yung pinaka entrance guys, lakaran. Ayan, Lambingan Hills, Tanay Rizal. Actually, ang ganda dito kasi napakalinis niya and maintain yung lugar. So wala kang makikitang kalat, and napakaayos ng mga CR, ng mga cottages, and kahit itong entrance, napakaayos niya. So dito pa lang magsisimula na yung akyatan. Medyo banayad pa to. Tapos dito naman yung daanan ng mga 4 wheels. Kasi pwede kang mag-drop off ng gamit mo dito sa may taas banda kasi nga medyo matarik na siya. Which is ganun yung ginawa namin kahapon. Ayan, ito yung mga cottages. Tapos maganda dito, may tindahan na siya. So dito, yan, may mga kainan, may mga silog meals. Tapos ito naman, tindahan din siya. May mga needs kayo. Tsinelas, yung kung anik-anik pa. Tapos itong side na to, napakalawak pa niya. So ito yung left side pa lang pagkapasok mo sa may entrance. Left side siya ng campsite. So may mga cottages. Tapos pwede ka ring mag-setup dito ng tent. So dito sa baba ay libre yung tent pitching. Ang may bayad ay yung sa may overlooking, which is yung pwesto namin. Yan, napakalawak na ito guys. Tapos marami siyang cottages. Then may CR na rin doon. May common CR. Napakalinis niya. Maintain siya ng mga ano dito, caretaker. Cottages. Meron pa doon. May mga swing. Tapos ang tahimik niya. Ayan yung common CR. Ayan, may mga swing. Ito may cottage ulit. May tambayan dito. Tapos may cottage ulit doon. Malawak siya guys. Tapos yun nga, pwede kang mag-setup ng tent dito. So ito yung number of campsite nila guys. Anong campsite? 1, 2, 3, and 4. Dito pa lang yun sa baba. Kasi meron pa dun sa taas. May overlooking na part. Maganda rin dito guys. Meron na siyang pool. So included na siya. Pag mababayad kayo ng entrance fee. Yan, bagong amenity niya. Dati kasi wala pa to. So inad lang nila. Hanggang 6 feet ang lalim dito sa swimming pool. Yan, puro cottage. So dito sa mga part na to, mga banganteng spaces, is pwede ka rin mag-setup ng mga tent. Marami pa siyang mga cottage. Maluwag siya. Hanggang dito may cottage. Meron dito sa baba. Parang ano na siya, kwarto na. So ang dami niyang cottage guys. Ganyan siya kalawak guys. Bungad niya. Tapos parang meron silang event hall dito sa gitna. Ito naman yung inakyat namin kahapon. Ito yung papunta sa overlooking, ang part ng campsite, and aakyatin mo talaga siya. So dito ang tent pitching ay 50 pesos na. Hindi na siya free. Pero goods na goods yung view dito guys. What up guys? So dito tayo ngayon sa Palpitate Coffee sa may Tanay branch. Guys, so nandito kami ngayon sa Palpitate sa may Tanay. Tanay ito, di ba? Tanay. So first time ko dito. Ikaw? Maraming times na. Marami na. So ako first time ko dito, and ang ganda pala dito. Dito kami ngayon sa second floor. Tapos meron pa siyang kabilang building. Malawak siya. Tapos ang ganda ng mga overlooking. Ito yung overlooking niya guys. Opo, pwede. Usually yung mga tumatambay din. No?
Ang ganda ng overlooking niya guys. Siyempre kasama pa rin natin yung mga workmates natin. Nagaling na natin sa Lambingan Hills. So dito ang after party. So abangan natin yung mga na-order namin mamaya. Okay, so ito yung binili natin guys. Strawberry. Nanan coffee. Then fish and chips. Search. Kaya Heidi naman ay yung raspberry tea. Alright guys, pauwi na kami from our camping trip dito sa Lambingan Hills, Tanay Rizal. And after ng aming side trip sa Palpitate dito rin sa Tanay, kalapit lang nung Lambingan Hills. So, ano mo, masasabi mo sa natin, camping trip natin? Sa akin sulit. Kasi dun sa Lambingan, lahat na nandun kompleto. Tapos ang ganda ng scenery, ang saya nung camping, and yung mga especially yung mga kasama namin sa camping, ang saya nila ka-bonding, and may sense sila kausap, meaningful yung mga naging conversation namin. And then sa Palpitate, ganun din. May mga conversation din kaming meaningful, ang ganda. So, masarap nila ka-bonding, in short. Tapos, yung food, okay, masarap. Tapos, yung view din, goods. Kaya, sulit. Sulit yung araw na to. Yan, so speaking of sulit, mukhang may dadaanan ng na-tsempo na naman tayo ng LC ng windmill. So, kailangan muna ulit nating tumabi. Pero yun nga, so habang stock up tayo dito sa traffic, yan, kwentuhan muna tayo. So, yun, sulit yung Lambingan. So, second time na natin, di ba, sa Lambingan. Oo. Ayan, nakalimutan niya. Second time na namin sa Lambingan Hills. And then, nung una is camping din siya overnight. Pero, ilang Tagal years na. ago na, Oo. tagal na. Then, Sobrang yun nga, laki ng pinagbago ng Lambingan before sa ngayon. So, sobrang nag-improve. Ganda. oo. Daming na-improve sa Lambingan Hills. Yung aesthetics ng lugar, yung mga cottages, tapos yun, yung isa sa pinakamalaki nilang naging improvement yung swimming pool. Dati wala pang swimming pool doon. Pero ngayong nakabalik kami meron na. And included na siya doon sa binayaran namin na entrance fee, which is 300 per head for overnight stay. Then 50 pesos yung tent pitching doon sa overlooking na pwesto na pinuwestohan namin. Ako naman, isa sa napansin ko sa Lambingan ngayon is siya, malinis, no? Ang linis, sobrang linis ng lugar. Sin naalagaan siya ng maayos ng mga doon, ng mga caretaker doon. Ikaw na lang yung mahihiyang magkalat kasi nga sobrang linis, ang ayos, ang organized nung lugar. And yun, sulit yung ibabayad mo doon. Yun nga lang, kung di ka sanay sa hiking, yan, mapapagod ka talaga. Lalo na doon sa pinuwestohan namin sa overlooking. Kasi sa dami ng gamit namin, 2 beses kaming nagpabalik-balik para may akyat yung mga gamit namin. Tapos nung pauwi, ganun din, nung para maibaba yung mga gamit namin. So, yun, sulit na sulit yung naging stay namin sa Lambingan. Then sa Palpitate naman, yun, sobrang din, ganda ng vibes, tsaka atmosphere dun sa Palpitate. Since first time ko makapagkape sa Palpitate, yun, ang sarap tumambay, tas ang laki ng lugar, madami kang mapagpipilian na tatambayan. So, highly recommended yung Palpitate dun sa Tanay. Sasadyain mo nga lang siya talaga kasi nasa tagong tagong portion ng Tanay. And then pa siya, matarik puntahan. Pero worth it naman. So, overall, 1 to 10, ano ang ma-rate mo sa naging camping experience natin? Mataas ako magbigay 9. Kasi ayun nga, bukod sa malinis, daming improvement, tapos, yun, 9 yung grade ko sa kanya. 9 of 10. Mm. Yun, mataas nga. So, siguro ako din, mga nasa ganun, 8 or 9 to 10. 8 or 9 out of 10. No? Since maganda nga yung lugar and then naging masaya yung experience namin. Kasama nga yung mga kasama namin sa office. Sir Dave, sila Camille, sila Chantel. Naging okay yung experience namin. Tas busog na busog kami sa mga pagkain. So, ganito na lang yung mai-share namin about sa camping experience na ito. Hopefully ay nagustuhan nyo ang video na ito and yung naging kwento namin about sa camping experience namin na ito. So, again, this is PJ Lacuachero together with
Miss Ed. And kung nagustuhan nyo man ng video na ito, please hit the like button and share and subscribe na rin, no, para sa mga susunod pa nating upload, sa mga susunod nating adventure. Thank you guys sa panonood ng video na ito. Ingat-ingat kayong lahat. God bless. And isang mapag-alang araw sa inyong lahat. Ingat.